So, good morning everyone. Ito naman ang isi-share ko sa inyo itong aking tugas bato. So, kahit nagkamali ako sa dito sa height niya, pero kasi ako din ang nag-start nito, so din tayo, parang masaya or matuwa with this form. And kung nagkataon pa lang na alam ko pa lang sobrang tikling itong nagawa ko, so pinaiksi ko na lang sana ito. So hindi siya masyadong maganda, or hindi talaga maganda. Hindi, ang sa akin lang isa yung starting niya maganda. So it is only an update, kaya lang na ano ko, yung naisipan kong i-share kasi there's a time na nag-ano siya, yung na hindi na dinigan ng tubig, then ang nangyari is nagdilaw yung mga dahon, then yun nangalaya, then yung nakita ko, nag-ano din ako, yung linagyan ko na kagad, yung dinigan ko na kagad, then okay naman, nag-recover na lang. Kaya lang problema nito is kung ano na siya, yung tawag yun kuha na ba, kanang gulang na siya, hinay na siya magtubo. At panalagsan na lang ng pakuha na lang, sulpot-sulpot na lang yung ano. So ito, malapit na ito matapos. Ang kulang na lang dito is palakihon na lang itong punuan. So mga puro na lang ripat, then itong mga wire dahan-dahan ko na itong tanggalin, then hindi ko na ito babaguhin pa. Puro na lang ito trim ng trim. So ang design nito is yung layer by layer. Then minsan umiikot yung ano niya, yung siya gaano ka ganda, pero importante na inaalagaan natin kahit hindi masyado maganda. May ibang tao na nagagandahan sa design. So itong ang nagustuhan ko nito, this area here, malaki ba, so it looks natural. Kaya lang kala ko mamatay na ito because of the yung yung mga dahon nag-yellow, then nang turn to brown. So kung uuyugin ako, bighan kay mga dahon na brown nga laglag, then napagod rin ni twist, pagod kay na siklan ni samot. So just hope na maganda siya tingnan, kasi minsan yung mga ibang materials sa parang photogenic, hindi maganda sa sa camera, o hindi maganda lang sila sa camera, pero sa personal hindi ko alam kung maganda ba ito. Pero kung tignan ninyo, focus ko mamaya yung punuan niya, gulang na ni kayo. Napakoy ba to? Katong hibiscus ayusin, kaya lang naisip ko ito na lang muna, kasi ilagyan ko ito ng fertilizer ulit para mabaga itong dahon, pa abuton pa nako ni ganito, pakapalon pa bag kaunti para sikip na sikip siya ba. So magandang tingnan pa taas. So ito ang itsura niya. Nagandaan ako sa starting niya. Yan. Balik na tayo dito. So kaya po ito sinishare sa inyo para din sa mga kasamaan ko na baguhan pa lang, na huwag ninyong pabayaan na hindi madililigan yung
bonsai materials ninyo, especially itis tugas bato. Kasi madaling mag-react itong mga dahon. So kailangan laging dinidigan. Tapos careful kayo nga hindi siya mabagsak kasi madaling mabali. Pag matanda na siya din babagsak. Mabali ka agad yung mga sanga. Marami na ako nabali dito. Daghan na ganit namatay. Kay kinang malimtan og bubo. Kay ako naman tagi tagi dinig. So dahan-dahan ko na ito. Kaunti na lang, puro na lang banting sigurong naiwan dito. Wala na masyadong wirings. So ko na ito. Mintin na lang ng gupit-gupit. So pwede na ito. Yung show sa mga beginners, pwede na ito isali. So ito lang ang masishare ko together with my Australian boss, and this what we call this tugas bato. Siyempre lagyan ko ng kaunting abono. Careful din kayo sa paglagay ng abono kasi isa din siguro sa dahilan yung linagyan ko ito ng abono na sobrang dami ba niya. Ang nangyari isa murag nasunog yung mga dahon kaya siguro yung didilawan. So this time maglagay ko ng abono. Puro na lang half teaspoon. Dahil bali 3 portion. Triangular yung paglagay ko. So this is it na. Dito yung harap ko, yung nakita dyan, yun ang harap. So ito lang masishare ko for this morning. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. And also, God bless to sa mga kabonsai ko nga mga beginners katulad ko. So, maraming salamat again sa panonood. Bye-bye.